Hi guys, magandang araw sa inyong lahat at ngayon ay magbabahagi na naman ako sa inyo ng isang recycled gown na ginawa ko the other day at nanalo din tayo bilang first place. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka lang kung gusto mo ng mga iba't ibang designs, mga creative ideas, creative designs sa tradition or fashion, mag-subscribe ka lang at the same time, iba't ibang kwento, yung mga kwentong KMGS, kwentong kababalaghan, mag-subscribe ka lang dahil patuloy kong ihahatid sa inyo ang ganitong klaseng video. So, simulan na natin. So, ito na guys, yung bagong creation ko, yung recycled gown na ginawa ko. This was inspired by a Korean series, The World of the Married Couple. So, for those who don't know kung ano ang series na ito, it's all about kabit-kabit, yung mga kaliwang, ang tawag sa kaliwang babae ng isang lalaki, so kabit-kabit, yun po yung inspiration nito. And at the same time, palagi ako nakakita ng ahas sa aming paligid, which is yung mga ahas na yun ay nanggaling sa puno ng niyog. So basically, yung mga ahas na yun ay na nahulog mula sa puno ng niyog kaya napunta dun sa mga weeds, mga sagbot in Bisaya, which is mga green. So yun yung inspiration ng costume na ito. And at the same time, yung model ko ay may hawak na apple. So basically, the whole inspiration, the whole concept of this creation is the woman holding an apple, and that woman is the woman of temptation holding an apple of lust, which the target is to destroy one's marriage. So wawasakin niya, ang concept na ito ay wawasakin niya yung marriage ng mag-asawa. Ito po yung concept, kaya po siya green. At the same time, may nakita po kayong gold dyan. Yan po yung parang himbis o yung scale ng ahas. At yun po yung whole inspiration. So, simulan natin yung one by one explanation. The whole concept of this creation state that a woman of temptation holding an apple of lust tempting men to destroy one's marriage. So basically guys, ito po yung whole concept niya. Pero alam niyo po ba na ang biggest challenge na nangyari sa akin ito is very late notice. Matagal po akong na-inform na kasali ako sa kompetisyon. Pag nandun ako sa university namin, the day before is nag-chat kami ng teacher namin. Pero sinabihan ko siya na bukas na natin yung pag-uusapan kasi busy pa ako. Later in that, pagkabukas ay nagpunta ako sa university, pero inasikaso ko muna yung research paper ko kasi kailangan ko at the same time bumili kami ng mga materials para sa research product ko. So basically mga around 11 ako dumating sa university, at pag nandun ako sa room namin, ready na lahat yung mga participants na kasali sa competition, while ako yun pa yung pagka-inform ng aking dalawang professor na kasali ako at ako yung magiging representative sa class namin. So, sinabihan ko na, ma'am, pwede ba na hindi muna lang ako sasali ngayon at ibibigay ko na muna sa mga kaklase ko para at least may experience din naman sila, because last year kasali din ako at nanalo din ako bilang second place. But then, sabi ng dalawa kong professor na hindi na kasi walang dalawang oras, and at the same time, para sa kanila, mas maaasahan daw ako kung ako yung sasali para mas madali yung flow ng competition kesa pumili pa kami ng iba at matatagalan pa naman. So, ayun, yung mga hindi kontra, yung ibang grupo ng sa competition na ito ay ready na sila. May mga materials na dun sa table. Marami nga sila yung nagtutulong-tulong, where yung sa rubrics ay dapat 3 lang. 2 yung gagawa at isa yung model. Pero sa iba naman, marami talaga silang nagtutulong-tulungan para gumawa. And then ako, bilang, I'm so empty, puyat na puyat dahil sa research, yun po yung sa akin yung nagpukaw sa akin on that day na bakit ako, dahil napaka-busy ko pa. So ayun, ready na sila, whole day akong nakatanga dahil wala akong gamit kahit isa, wala akong ideya na kahit isa sa gagawin na ito. So whole day akong nakatanga lang, and then tomorrow in the afternoon around 4 to 5 p.m. na yung competition.
Yes, that's the truth, guys. Yun yung time na competition na, and then the day before wala akong ginawa. So mga around 2 p.m. to 3 p.m. Napilitan akong magkumilos. So gumawa na lang ako ng design. Napakasimple po ng design yun na to. Gumawa na lang po ako ng pattern, kasama po yung partner ko at may model. So gumawa kami ng pattern, and at the same time nag-pattern kami, and then napag-isipan ko na gumamit na lang ng old tarpaulin. So mga unused tarpaulins, kasi of course yung unused tarpaulins are matagal silang na decompose. So yun po yung naisipan ko, kaya naghahanap ako ng tarpaulins, kasi yung iba ay sacks yung ginagamit, yung mga plastics, and very common na rin po yan, especially yung papers, newspaper. So ang ginawa ko ay tarpaulin. So nag-cutting na lang ako, at then nagpatulong ako sa partner ko, para tahiin na yung upper at saka yung bodies. Upper and lower. Dapat yung dito kasi yan, at the same time dito sa baba. So yun po yung ginawa ko. No money, wala po kaming pera pambili ng mga materials, even po sa glue stick. So nung gabi na yon, before nga kami umuwi, nag-overtime ako, kasi of course kapag hindi ko mag-overtime, paano ko mabubuo yung forma ng gown sa recycled na ito. So nag-overtime kami, and then puyat na puyat ako, tapos umuwi ako sa bahay very late. So ang nangyari, naghahanap ako ng ideya kung ano pa yung pwedeng magamit na hindi gumagastos. So basically guys, ang ginamit ko dito sa recycled gown na ito ay old tarpaulins. At saka yung inspiration natin dito ay yung dahil yung mga ahas na yun ay galing sa niyog, so ginamitan ko ng ginit in Bisaya, ginit ng niyog, yung parang fabric na nasa puno or nasa katawan ng niyog, yung brown. So yun yung ginawa ko. So kumuha ako gabi-gabi, tapos nung umaga pumunta na kami sa university, and then I asked my classmates kung pwede ba silang mag-contribute ng 30 pesos per head para makabili kami ng pangkulay. So sinabi nilang oo. So pag morning nun, nakabili na kami ng may nag-ambag na ng pera, pero hindi pa nga kumpleto yung bayad nito, kasi hindi pa masyadong kumpleto yung kaklase ko. So ang ginawa ko ay nagpabili na lang ako ng isa sa kaklasikong babae ng paint, at siya na lang muna yung magbabayad dun sa paint. And then pag kumpleto yung kaklase ko, kumpleto na yung pera, babayaran na lang namin siya. So ito na. Nung umabot na yung paint na yun, yung green at gold, so ang ginawa ko lang dito sa gown na to ay nag-spray lang ako buong katawan nito ng green. Especially yung dito sa ditong side na, at dito sa skirt na side, yung makapal talagang green, yung dark green yung ginagamit kong kulay dito. So after that, na dapat kailangan ko munang ipag-rest yung color, tapos later on ginamit ko na yung gold. So ang gold na yun ay ginamitan ko yung pangbalot ng apple. Yun yung ginamit ko, ginupit, tapos nilagay ko sa tarpaulin, sa skirt, and then nag-start na ako ng spray. Kaya yun, parang may mga puzzle na ganito, yung pa-vertical at horizontal, na parang scale ng ahas. So yun. So next one is yung ginit ng niyog. Ginupit ko, tapos inidikit ko dito sa may neck, dito dahil V-neck yun, so dito ko inilagay. At the same time, meron ding parang nakatindig na ginit ng niyog dito, kasi when it comes to to design of fashion, gusto kasi yung informal balance, yung hindi pantay, yung dito iba at sa kaliwa naman ay iba. So hindi ako katulad ng ibang designers na nakafocus yung designs ay same, yung sa right ay same doon sa left, pero akin yung gusto ko ay iba yung right, iba din yung left. So ganito yung klaseng the way I think when it comes to design. So yun lang yung ginawa ko, yung informal balance yung tawag niyan. So after that, naglagay din ako ng tarpaulin na ginupit parang dahon, tapos nag-spray ako ng gold, tapos inilagay ko doon sa below part ng skirt, kasi yung front skirt ay hindi umabot doon sa sahig, at ginupit ko siya pa diagonal, and then on the back mataas siya, umabot siya sa sahig. Matigas nga lang kasi nga tarpaulin, pero okay naman. So yun, dinikit ko yung mga gold na leaves dun sa edges ng skirt, sa front at saka sa back.
And then, ginamitan ko rin ng gold na tarpaulin, ginupit ko yung green, tapos nag-spray ako ng gold, tapos inilagay ko sa headrest. So, yung apple na, yung wrapper ng apple, yung plastic, since nag-spray ako ng gold, dahil sa init ng spray na yon kasi nga spray paint, naging matigas siya. So, ang naisip ko, gawin ko siyang necklace. Kaya yun po yung nakita nyo ng necklace, yung wrapper po yun ng apple. And then, yes, dito sa headrest, recycle din yung headrest kasi nagamit na yan, nilagyan ko lang ng gold na dahon. At dito yung necklace niya, made of wrapper ng apple. Tapos, ayun, she's holding an apple din dito sa kamay niya. And then, plain lang talaga yun. Very simple kasi yung upper niya ay green. Tapos, naglagay lang ako ng glue stick doon na mainit. Nag-draw ako ng pattern, tsaka kinulayan ko ng gold para maiba naman din dito po sa... Actually, yung skirt is meron ding slit para at least classy, modern. So, yun. And then, beside on the upper bodies, may ginawa din akong ginit na dikit-dikit ko at tsaka nilagay ko rin po yung mga tarpaulin na gold na kinat ko ay nag-combine ako dun para makabuo ng flowers. So, when nabuo na yung flowers, parang lotus or lily, tapos dinikit ko dun sa dinidikit-dikit kong mga ginit ng niyog. Kaya yun po yung forma at nag-attach ako dun sa may waist. So, yun po yung design nyo. So, basically, overall, gold and green po yung dito, yung kulay. Tsaka, combined with the ginit ng niyog, brown, at nag-spray din ako ng gold para at least naman gumigilaw kapag naiilawan. So, yun lang po yung concept dito. Yun lang po yung creation ko. And then, ginamit kong materials ay old tarpaulins, ginit ng niyog, spray paint, dalawang kulay, and then yung wrapper ng apple. At the same time, bumili din kami ng apple. So kung nagustuhan mo ang concept na ito, pwede mo itong gamitin at mag-comment ka lang kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang video ito. So thank you so much guys for watching. Don't forget to subscribe and God bless.